Yoaw! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga kwento ng inspirasyon, mula artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ngayong video, samahan niyo akong pagkwentuhan si Francisco Gaudencio Mañalac, o mas kilala nating lahat bilang Bambo, isang rock icon na kahit hindi palaging nasa spotlight, hinding-hindi nalilimutan ng kanyang mga tagahanga. Si Bambo ang boses sa likod ng mga kantang 214, Hallelujah, at Tatsulok, ang tahimik pero malakas ang dating sa entablado. Tara, samahan mo ako sa isang matinong tsikahan. Bata pa lang, malakas na ang dating ni Bambo. Ipinanganak bilang Francisco Gaudencio Bolardo Mañalac noong March 21, 1976 sa Quezon City, pero lumaki siya sa San Francisco, California. Yes, mga kadaldal, hindi lang siya mahilig sa musika. Exposed din siya sa Western culture simula pagkabata. Doon niya nakuha ang kanyang cool confidence. Dahil sa exposure niya sa American rock, R&B, at soul, nabuo ang distinct na Bambo sound, may hugot, may depth, at laging may mensahe. Ang hindi alam ng marami, si Bambo ay nag-aral sa San Francisco State University at De Anza College. Ang mga kursong kinuha niya, English, Film, at Philosophy. Kaya kung papakinggan mong mabuti ang mga kanta niya, maraming may malalim na kahulugan at social commentary. Pagbalik niya sa Pilipinas noong early 90s, sumali siya sa River Maya, isa sa pinakamalalaking banda sa kasaysayan ng OPM. Sa kanyang boses at presensya, sumikat ang mga kantang 214, Hinahanap-hanap Kita, Pauwit ng Kabataan, at Telesi. Pero noong 1998, bigla siyang nawala. Walang formal na pahayag, walang interview. Umalis siya sa banda ng tahimik. Bakit nga ba umalis si Bambo? Ayon sa ilang interviews years later, sinabi ni Bambo na gusto niyang magpahinga. Napagod siya sa pressure ng industriya, at nais niyang makasama ang pamilya niya sa States. Hindi siya umalis para magdrama, kundi para maghilam at magnilay. Marami ang nanghinayang, pero para kay Bambo, ito ang tamang desisyon. The birth of Bambo, the band. Pagbalik niya sa Pilipinas noong 2003, binuo niya ang bandang Bambo kasama sina Ira Cruz, Nathan Azarcon, at Vic Mercado, mga dati ring miyembro ng River Maya at kapatid. Ito na ang panibagong yugto ng kanyang karera. Ilan sa mga naging anthems ng henerasyon, Hallelujah, Noipi, Tatsulok, at Much Has Been Said. Bukod sa tunog, naging boses si Bambo ng protesta, kabataan, at nasyonalismo. Ang Tatsulok ay hindi lang kanta, ito ay paalala sa hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. At alam mo ba, ang bandang Bambo ay naging isa sa pinakabook na banda noong 2005 hanggang 2009, laging sold out ang concerts nila, local man o international. Noong 2011, nagulat ulit ang mga fans, biglang nag-disband ang banda. Walang drama, walang gulo. Sabi lang ni Bambo, tapos na ang chapter na yon. Pero hindi ito katapusan, kundi panibagong simula ng solo career niya. Noong 2011, naglabas siya ng solo album na No Water, No Moon. Ilan sa mga sikat na kanta rito, Questions, at Carousel. At noong 2013, naging coach siya sa The Voice Philippines. Dito siya mas nakilala ng mas batang audience, calm, analytical, mentor-like. Parang cool na titong rockstar, kagaya ng Tito Daldal nyo. Si Bambo ay tahimik at matalino. Hindi pala sali sa interviews. Bihirang masangkot sa issue. Halos wala ring social media drama. Pero sa likod ng kanyang katahimikan, makikita mo ang isang artist na totoo sa kanyang musika at paniniwala. Sabi nga niya, when I write songs, I want people to feel something. If you don't feel anything, then I failed as a musician. Kaya kung iniisip mong kailangan mo ng maraming ingay para mapansin, tignan mo si Bambo. Tahimik, pero malakas ang dating.
Mula River Maya, hanggang Bambo, hanggang The Voice, isang rock legend na walang katulad. Ito ang kwento ng isang taong hindi lang basta sumikat, kundi isang taong nagbago, natuto, at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng mga iniidolo mo, mula sa kabataan, sa mga pagsubok, hanggang sa tagumpay at pagbabago, don't forget to like, subscribe, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod naming videos. At kung may iniidolo kang gusto mong talakayin natin sa susunod, ay comment mo lang sa baba. Pati na rin kung gusto mong mapasama sa Tito Daldal shoutout sa next episode, ilagay mo lang ang pangalan mo at kung taga saan ka. Maraming salamat mga pamangkin, ako si Tito Daldal, at ito ang kwento sa likod ng pangalang Bambo Manyalek. Hanggang sa susunod, I love you all.